Isang magandang hapon po. Ako si Pastor Libby, taga Erosin po, Sorsogon, from Bicol po. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat doon po sa ginawang retreat po ng mga pastor sa Tagaytay ay malaki po ang impact po noon sa amin, especially sa aking family, sapagkat tunay po na yung pong naranasan namin doon ay tunay na hindi po kayang pantayan, hindi po kayang bilhin ang pera, sapagkat yung pong ini-impart po doon sa amin na sa pamagitan po ni Pastor Larry na siya po ang ginamit ng Panginoon, sapagkat matagal na po kaming nananalangin na magkaroon po talaga ng magmimintor po sa amin, at yun nga po si Pastor Larry na ang isang naging katugunan po. At ito po ang aking asawa na kasama ko po ngayon, siya po ang wife ko po, at sa pamagitan po niya ay siya din po nakapagsabi na itong ministry na ni-impart po ng GAC ay maganda po, at tunay po na kahit po yung pong mga anak po namin ay nakakapagsabi na talagang magandang ginagawa po ng Panginoon po, sa pamagitan po ng ministry ito, sa pamagitan po ni Pastor Larry na siya pong ginamit na instrumento po. So kaya kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay po na simula po noon na kami po ay makapag-attend doon, may mga ginagawa po ang Panginoon, especially sa aking family, no? Yung pong mga anak ko ay muli sila po ay na-revive, at talagang nagkakaroon po sila ng kauhawan, no? na makapaglingkod sa Panginoon, no? So kaya yung pong mga anak ko actually ay na-ignite po sila, no? Muli po silang na-ignite, kaya sila po ay talagang nagkakaroon po sila ng kauhawan, no? At sa paglilingkod para sa Panginoon, no? Kaya salamat po sa buhay po ni Pastor Larry na siya pong ginamit na instrumento bilang instrumento po na kami po ay muling ma-revive po spiritually. Malaking bagay po ang naging impartation po ng kanyang ginawa po doon na retreat, no? Or God's encounter po doon sa Tagaytay po. Kaya maraming salamat po. Ito po yung wife ko, at maaring meron po din po siyang maipag-share sa inyo. Ako po si Christina Iglesia. Yung mga anak po namin, may 3 po kaming anak na uma-attend sa kabilang church, na sinabi nila na parehas din lang yung mama na ano yun, na kasi nakapag-encounter with God na sila dun sa kabilang church. So sabi ko, may ibang gagawin ang Panginoon, kaya sumama lang kayo. Tapos nung sina Pastor Dexter po at saka si Pastor Joey po ang nagkakandak, sabi, mama, mas malalim pala ito. Kaya doon nila nakita na iba ang style. Talagang ang Panginoon ang talagang pinapupulihan, na hindi sa bilang kundi ang talagang pagiging close talaga sa God ang talagang naranasan nila doon sa encounter na yun. Tsaka po, after 2 weeks po noon, may ginawa pong himala ang Panginoon na sa pamamagitan ko po, si Pastor Sam pumunta po, nakatatapos lang namin ng prayer meeting, pumunta po sa bahay, na nababahala po siya kasi may inaalihan po ng demonyo doon sa kapatid nung uma-attend doon sa church nila sa Erosin. Tinawagan na po ang pare, sabi daw Sabado pa daw pwedeng pumunta, Merkulis po noon. Tapos may manggagamot po doon na may mga ginagawang mga hokus-pokus po pero hindi po gumagaling yung dalawa. O isa po muna, tapos yung isa nahawaan na.
may hinihingi pong pera, pero hindi pa rin po napapaalis nga. Di, sabi ko kay Pastor Sam, bago tayo umalis, kaming tatlo nila pastor, sabi ko, mag-pray in tongues muna tayo. Kasi hindi ito laban natin, kundi laban ito ng Panginoon. Sa bahay pa lang po, nararamdaman ko na po ang presensya ng evil. Pagkatapos po namin mag-pray, tinitingnan ko po ang hitsura ng dalawa, kasi nakita daw na dun sa isang bata na nagmumukhang demonyo na po daw. Tapos nung tinitingnan ko, normal sila, kausap ang teacher na kasi 1 week na po hindi nakakapasok ng school. Tapos po, tinaundong ko, sabi ko, hindi ko kayo ipag-pray. Wala akong gagawin sa inyo, kundi kung tatanggapin niyo ang Panginoon, siya lang ang makakapagligtas sa inyo. Pagkatapos po, di okay naman po sa kanila. Pinarenounce ko po kasi umihilang po doon sa Solisol, doon sa school na pinag-iiskilahan nila. Tapos, para bang hinahabol daw po siya ng isang estudyante din po na puno ng dugo sa kanyang katawan. Doon po siya takot na takot na. Tapos, yun na nga, pati yung kapatid niya nahawaan na. Bala pa po ng devil na pati yung bunsong kapatid ay mahawaan din. Tapos yun, pinatanggap ko po. Wala akong ginawang ano pa man, pinarenounce ko sa ginawa nila. Tapos hanggang po ngayon, wala na pong, hindi na po bumabalik. Kaya lang po ang problema, sabi nila, pupunta daw sila sa church. Ano yun? Tinanong ko nga ang mga pastor na kasama po namin sa Body of Christ sa Erusin. Sabi sa akin, alalahanin mo, sa 10 pinagaling ni Jesus, isa lang ang bumalik. Kaya, sabi, anong conviction sa iyo? Sabi ko, pinagpipray ko lang sila. Kung talaga sila tinatawag ng Panginoon, ibabalik sila doon, dadalhin sila doon ng Panginoon. Kaya pinupuri ko ang Panginoon. Talagang mapaghimala po ang Diyos. Siya po ang gumagawa ng lahat sa ating buhay. Okay, so maraming salamat po at yun po, no? So, ginawa po ang Panginoon doon sa Rosen at yun nga po, hanggang ngayon po kami po ay nananalangin po sapagkat yung church po namin doon ay nasa Erosin po, nasa proper po mismo ng Erosin Town. At yun nga po ay salamat po sa ministry na ito na kay Pasulari na malaki po ang magagawa po dito. Po. Kaya maraming salamat po sa ministry po ng GAP. At kami po ay nagpapasalamat ng labis po. Kaya maraming salamat po.